Salamat sa napakagandang mensahe ng awit na inihandog ng ating isang kapatid na si Jesus ang ating pag-asa. Mga kapatid, may dalawang magkaibigan na sila ay matagal nang nagsama na magkaibigan. Ang sabi niya, kaibigan, talagang napakasaya mo na kahit sa dami ng problema ay ikaw pa rin ay sumasayaw. Ang sabi niya, hindi ako masaya. Sabi, ay hindi ka pa niya masaya. Ay bakit ikaw ay sumasayaw? Ang sabi niya, kasi kaibigan, wala akong paa at wala akong mga kamay. Makati kasing likod ko, kaya ako ay napasayaw sa kati at ang aking sinasandal aking likod sa mga upuan. Mga kapatid, sa ating mga problema sa ating sarili, gagawa talaga tayo ng paraan upang tayo masatisfy sa ating sarili. Tayo manalangin. Dakila at mahabagay naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit at sumasamo sa inyong banal na pangalan at gayon din sa inyong mahal na trono. Nagpakumbaba kami sa aming sarili Panginoon upang kami ay mapatawad at maging karapat-dapat sa inyong kaluwalhatian. Gabayan niyo kami nawa sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu na aming pag-aralan ang inyong mga banal na salita, Panginoon, at aming itong maisabuhay habang kami naghihintay sa pagdating mo sa lupa. At nawa, Panginoon, ay dinggin niyo po aming dalangin sa pamagitan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang ating topic ngayon ay tungkol sa God's solution to our struggle. Tayo mga kapatid ay may iba't ibang mga struggle sa buhay at yung iba naman ay malapit nang sumuko dahil sa mga pangyayaring ito. At yun din ay okay. Project po sa ating nandyan po sa sa slide. Nandyan sa baba. Okay, so ang ating mga talata nga naka-contribute to mga kapatid, ang sabi ito, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ito mga kapatid, ang sabi diyan sa ating tata, sapagkat pagkat ang sinuman nagnanais na iligtas ang kanyang sarili, ang kanyang buhay ay mawala nito. Subalit, ano pong nakaano dyan? Subalit sinuman mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas niya ito. Ito mga kapatid ay napakagandang talata na sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. Sapagkat, ang sabi niya, kung sino ang nagnanais, bakit mga kapatid, ay kailangan nating pasanin ang krus. Bakit hindi natin, ang krus ay nagsimbolo ito ng pagsubok. Ang pagsubok mga kapatid, okay. Ang pagsubok mga kapatid, ay bawat isa sa atin ay hindi nag-emphasis na ating hilain, kundi bawat araw ay ating pinapasan sa ating sarili. Nabibigatan. Kaya mga kapatid, hindi natin pala kailangan tayo ay ating pasanin. May isang doon sa probinsya mga kapatid na hindi pa uso yung mga jeep sa probinsya. Nagpapasan siya ng kamuting kahoy upang ibinta sa bayan. Nung nadaanan siya, naawa sa kanya ang isang naghihila ng kangga or karo,
or kalisa, naghila, naawa sa kanya, pinasakayin siya. Uy, sakay ka dito. Napakabigat ng dala mo. Noong sumakay na siya at nakaupo sa kalisa, ay pinapasan pa rin niya ang kamuti at ang kamuting kahoy. Mga kapatid, anong gustong iparating sa atin, mga kapatid? Tayo'y nakasakay na sa biyaya ng Panginoon at may solusyon na, ay tayo pa rin ay pinapasan pa rin natin ang ating mga problema. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin upang makarating tayo sa tawag na ang solusyon ng Panginoon para sa atin? Ang sabi niya sa ating talata nito sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 24 ay nagsabi na pasanin ang krus at sumunod sa akin, mga kapatid. Hindi pala pasanin natin ang krus at suluhin. Kaya dapat ang solusyon pala ay sundin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag ang isa nung unang panahon uso ang bayanihan, eh 'di ba mayroong isa lang ang leader na dapat sundin? Eh kung maraming leader, may papunta dito, edi ay yung maliit na kubo ay wasak kapag lahat iba-iba ang direksyon. Ang sundin lamang ay si Kristo. Ngayon mga kapatid, ang may dalawang punto o dalawang lihim para sa tumatagal na pagpanibagong buhay, mga kapatid. Ang ito naman, ang una, patuloy na pagtanggap ng kanyang espiritu. Pangalawa, isang buhay na walang reserba sa paglilingkod, ang sabi sa ang bukal ng buhay sa page 676, mga kapatid. Kaya patuloy nating tanggapin ang kanyang espiritu. Bakit, mga kapatid? Dahil may espiritu ng kaaway at may espiritu ng Panginoon. Yung espiritu ng kaaway, ano ang maghatid sa atin? Yun ay magkaroon ng discouragement. May espiritu na magpapadiscourage at magpalala sa iyong mga struggles. Pero may banal na espiritu ang Diyos na ipapadala upang ma-reconstruct ang iyong mga struggle, mga kapatid, at inyong mapaglabanan. Kaya ang banal na espiritu at ang atin lamang sundin, patuloy na pagtanggap, mga kapatid. At walang reserba, pag ibig sabihin, mga kapatid, wala nang pagdadalawang isip, kundi si Kristo lamang ang susundin at solusyon sa ating mga problema. Ang next, mga kapatid, ang sabi sa John chapter 15 verse 4 na manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tao pala ay paalis-alis. Parang langaw. Papunta at lipat naman. Kaya sinasabi sa talata ay manatili. Manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Bakit, mga kapatid? No? Kailangan talaga'y manatili sa Panginoon. Ang Panginoon ay nanatili palagi, pero ang tao ay paalis-alis. Kaya sa sunod na mga sentence, hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo manatili sa akin, mga kapatid. Anong pagkakaiba sa sarili mong gawa ang inyong mga gawa? O ang inyong mga ginagawa at inyong babalikan, ano ang pagkakaiba sa sarili mo lang at sa gabay ng Panginoon? Mga kapatid, ang bunga ng Panginoon ay napakaganda sapagkat ay napakagaan. Sa pamagitan ng ano? Pagtatagumpay sa lahat ng mga struggle. Ay naranasan nyo ba, mga kapatid, na kayo yung nagproblema at wala kayong mapagsabihan, na kahit ang iyong pamilya ay kahit ang iyong mga kaibigan ay malayo sa iyo,
ang tangi mo lang na pundasyon at malapitan ay ang Panginoon at ikaw ay luluhod. Ako naranasan ko yan mga kapatid, no? Naranasan ko yan na ako talaga ay nagproblema, no? Mabigat ang aking dibdib, mabigat ang aking isipan, kaya wag nating dibdibin lahat mga kapatid dahil may likod pa tayo at may tuhod pa na iluhod natin sa Panginoon at ibigay at manatili sa Panginoon. Sa next pa ay, ang sabi to sa John 15:11, sinabi ko sa inyo, ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang halakhak ng kaibigan kung pansarili lamang ay merong katapusan. Pero ang kagalakan sa Panginoon ay forever. May kagaan sa dibdib, may kagaan sa isipan. Minsan, kapag enjoy na enjoy ang mga kaibigan, minsan ating tawa ay hindi natin alam na ang sa iba palang damdamin, pandinig ay ito pala ay parang pambubuli sa kanya. Pero ang kagalakan sa Panginoon ay naiba. Kapag ang lahat ay na-involve sa pagsunod sa Panginoong Hesus ay puro kagalakan. Kaya lahat talaga mga kapatid kailangan talaga involved sa. Bakit mga kapatid? Kasi hindi natin kaya ang mga struggle kung suluhin natin mga kapatid. Susuluhin lang natin. Dahil kailangan talaga natin ng kapares. Hindi kapares, pwede rin maging katuwang natin ang mga kaibigan, pwede rin maging katuwang ating pamilya. Ang the best pa rin mga kapatid kung may partner pa rin tayo sa Panginoon. Sapagkat ang struggle na pinagdaanan ng mga kaibigan, mga kapatid, at buong pamilya ay puno ng kagalakan kapag si Kristo ang kasama. Ang next, ang mahalagang punto nito mga kapatid, number 1, unang araw tinalakay natin ang gaano kahalaga ang paghiling ng banal na Espiritu. Pangalawa, sa ikatatlong araw, inaral natin ang pangailangan natin sa pagsuko kay Kristo. Mga kapatid, naging kumpleto. Una, ang banal na Espiritu. Kapag nandito sa atin ang banal na Espiritu, siya ay mag-convince sa atin upang tayo ay bumalik kay Kristo at tayo ay lubusang susuko sa Kanya. Kapag ang banal na Espiritu ay naghari sa ating puso't isipan, ang kapayapaan ay maghari din sa buong tahanan. At ang buong pamilya ay laging manatili kay Kristo. Ngayon, ang mahalagang punto rin ngayon, pagtutunan natin ng pansin ang dalawang hakbang na ito. Ang pangangailangan natin na humingi at sumuko araw-araw. Yun mga kapatid. Kailangan pala ang paghingi, mga kapatid. Bakit? Kung ating ilagay mga kapatid, sa inyong mga kabataan, sabihin nyo, anak, sumama tayo sa SM o Robinson, ito lang ang pera natin. Huwag kang magtuturo doon ha. Huwag kang magtuturo. Kasi ito lang ang pera natin, kasya lang sa ating bibilhin ngayon. Isasama kita kasi walang maiwan sa iyo. Sama, pagdating doon mga kapatid. Pagdating doon, nakita ng bata, kasi bata, na colorful na mga pagkain. Ano pa dyan, mga laruan. Kinuha niya agad. Tapos, yung pera ay kasya lang sa iyong bibilhin. Dahil mahal na mahal mo siya, at napakakulit niya, dahil kinuha niya lagi at hindi siya aalis kung hindi niya madala yung gusto niya. Kaya dahil sa iyong pagmamahal at kanyang paghingi lagi, ay kanya binili. Gayon din mga kapatid, dahil how much more ang Panginoon sa langit, no? Kailangan nating humingi, hindi lamang humingi mga kapatid, kundi sumuko araw-araw. Ibig sabihin, walang tigil na paghingi mga kapatid. Kapag ang tao ay lagi mong hihingian,
Pag lang pahingi nga nito, lagi ka lang hingi ng hingi, no? Lagi ka lang hingi, hindi ka magtrabaho, ang laki ng katawan, ang lakas-lakas mo pa, no? Kapag panay hingi sa iyong tao, maging magulang nga, panay mahingi, no? Ang magulang, lalo na kapag probinsya, bigyan mo ako ng 5 piso, 1 piso, nung una pang panahon, 1 piso, malaki pa yun eh. Bibili ng mga crackers. Bigyan mo ako ng piso. No, sabi niya, panay ka lang hingi. Akala mo ang pera ay pinupulot lang natin? Oh, ganun lang mga kapatid, ang mga nanay. Pero sa Panginoon ka humingi, ay kahit araw-araw ay ipagkaloob niya sa iyo mga kapatid. Ngayon, bakit dapat hingiin ang banal na espiritu araw-araw? Bakit mga kapatid? Bakit hindi pwede nga isang linggo lang? Sa isang linggo, isang beses lang tayo hingi ng banal na espiritu, okay na yata yun. Kasi paulit-ulit naman. Bakit kailangan araw-araw mga kapatid? Ang sabi dito, una, ang banal na espiritu ang tutulong sa ating pagbabago. Gaano man tayo kasama. Ngayon mga kapatid, kaya ang banal na espiritu talaga, yun ay tutulong sapagkat ang trabaho ng banal na espiritu ay pagre-remind sa iyo, pag-comfort sa iyo, at pag-convince sa iyo patungo sa mabuting daan, mga kapatid. At ang pangalawa, ang banal na espiritu ang tutulong sa atin na harapin ang ating mga suliranin, mga kapatid. Kaya ang suliranin, araw-araw nating haharapin. Kaya kailangan din tayo ng pundasyon araw-araw. Kailangan din tayo ng banal na espiritu araw-araw sapagkat minuto sa isang pitik lang, bawat pitik ng oras o minuto ay pwede tayo ma-discourage. Pwede tayo mapanghinaan ng loob. Kaya araw-araw natin kailangan ang banal na espiritu. Pangatlo, ang banal na espiritu ang magtuturo sa atin ng mga karunungan at katotohanan na kailangan natin araw-araw. Mga kapatid, ang banal na espiritu ay siya palang magbibigay natin ng karunungan. Bakit mga kapatid? Ang karunungan na hindi natin naisip at ito, bawat salita, kahit gaano pa nating practice mga kapatid, kung sa pandinig ng tao ay walang banal na espiritu, ay ito ay makakapanghina sa kanila. Pero kapag may banal na espiritu, hindi mo naisip yun, hindi mo na-practice yun, pero nasalita mo at ito ay nagbibigay galak sa puso at pandinig ng tao, siya ay lalakas at babangon muli, mga kapatid. Minsan ay mayroon na akong kaibigan na siya mga kapatid ay na-discourage na sa kanyang kurso. No? Pareha kami simula college hanggang sa kami nag-graduate, kasama kami sa trabaho at ngayon mga kapatid ay na-discourage na siya, pinagalitan lang siya ng opisyalis sa simbahan, ay umalis na siya, na-discourage siya. Sabi niya, napakahirap pala ito, no, friend, no, partner, napakahirap. Kasi maliit pa ang sahod, tapos wala pang hindi pa tayo makapadala sa ating mga magulang. Kaya sabi niya ay, lipat na ako, kaya lumipat siya ng call center. O, pag nakatipon siya, magkukrusade. Ay sabi niya ay, meron pa rin daw purpose. Kaya kailangan natin pala ang banal na espiritu, kasi ang banal na espiritu ay magtuturo sa atin sa karunungan at katotohanan, mga kapatid. Kaya yun sa ating pagtutuloy. At ganun pa rin sa pagpapatuloy. Ang sabi dito, tama ba? So, sa pamagitan ng espiritu, nakakagawa ang Diyos sa puso ng tao. Sa Desire of Ages, page 322, mga kapatid. Kaya, yon mga kapatid, ang banal na espiritu ay siya talaga ang matigas na puso, ay siya ang magpapalambot nito. Kaya hindi ang salita ng tao, kundi mga kapatid, ang banal na espiritu talaga. Kaya
Ngayon, ang sabi niya, ginagabayan ng banal na espiritu ang ating mga pag-iisip, mga kapatid. Bagamat ang tao minsan ay matigas ang ulo at malambot ang katawan, pero sa banal na espiritu, ang mangunguna ay walang imposible. Sa pagpapatuloy, mga kapatid. Yan. Bakit tayo dapat sumuko kay Jesus araw-araw? Bakit nga ba, mga kapatid? Lucas 9:23, ang sabi ito, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ito talaga ang pinakaulit-ulit na talata, mga kapatid. Bakit? Dahil sa pandemic na ito ngayon ay akma sa ating kapanahunan ngayon. No? Bakit kailangan natin magtiis? Bakit kailangan natin pasanin talaga at sumunod lamang kay Kristo? Dahil sa kay Kristo lamang natin matatagpuan ang tunay na kagalakan. Ang sabi to, at siya din ang solusyon sa ating problema. Ang next na mga paragraph, mga kapatid, na madagdag mga idea para sa ating mga struggle at solusyon na ibinigay ng Panginoon. Ang sabi dito sa Our Father, ayan, Our Father Cares, page 144, ang sabi ito, gaano man kaganap ang ating naging pagtatalaga at pagbabagong loob, ito'y walang maidudulot sa atin maliban kung may pagpapanibago bawat araw. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya minsan mayroong kaibigan na kumusta, oh kamusta? Ay, ito pa rin, ganon pa rin. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi nagbabago araw-araw. Kamusta? Lumipas ng araw, ganon pa rin. Ibig sabihin, walang pagbabago kahit na lang maligo o sa personal na lang, no? Hygiene, ganon pa rin. So, kaya dahil, mga kapatid, ang sabi yan, kailangan araw-araw ay mayroong pagbabago, hindi lamang sa pang sarili, kundi pati rin ang puso at isipan. At kapag ang puso at isipan ay ginagabayan ng banal na espiritu, mga kapatid, ay sa lahat ng mga struggle, ito'y magaan. At lahat ng solusyon ay si Kristo at hindi ang pagbibigti, mga kapatid. Kaya ito, sa pagtuloy, si Gary F. Williams, ang sabi ito, ang buong pusong pagsusuko ng ating sarili sa Diyos ang susi sa kaligtasan, sa pagbabagong buhay, sa tagumpay laban sa tukso at kasalanan, at sa pagkapuspos ng banal na espiritu. Mga kaibigan at mga kapatid, ang banal na espiritu ay alam naman natin na ito talaga ang maggabay sa atin, magtuturo sa kaligtasan. Kaya sa araw-araw na pagbabago ay may panlaban tayo sa lahat ng mga struggle sa buhay. No? Hindi natin ito, wala tayong maibigay na payo sa ating kaibigan na problema o mayroong mga struggle sa buhay kung wala ka ding pinagdaanan at yung napagtagumpayan. Kaya, ano ang iyong may papayo? Hindi yung mga kapatid na sabihan na yun, alam mo, Mare, ang aking asawa ay palagi akong binubugbog at uuwi pa na lasing. Kung wala kang banal na espiritu, ay, kung ganun siya araw-araw, maghanda ka ng itak, o maghanda ka ng sanga ng kahoy, at ipalo mo sa kanya. Pagpasok niya, paluin mo na, baliin mo kanyang buto at hindi na siya makapunta pa sa pag-inom. Ngayon, mga kapatid, meron talagang ganyan. No, meron na ganyan meron ganyan pag-counsel. Kaya dapat, mga kapatid, ay merong banal na espiritu na kapag merong mga ganyan, hindi sabihin mo sa pamagitan ng banal na espiritu na panalita, hindi yung sa pamagitan ng walang paglago, pagbabago sa araw-araw.
Kaya my life today, ang sabi ito sa page 6, sa pagsubok ng ating mga sarili kay Kristo, nagiging lubhang napakadali ng ating mga problema, mga kapatid. Kaya kapag na kay Kristo tayo, ay madali lang solusyon, panalangin, luhod. Dahil mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay laging nakaluhod at laging sumusuko sa Panginoon. Maging nga ang kalabaw, kahit nga malaki ang katawan, bago siya humiga, luluhod. Bago siya tatayo, luluhod, mga kapatid. How much more tayong tao, no? Tayong tao, bagamat mga kapatid, kakaiba naman tayo sa kalabaw talaga maghiga, no? Kasi pag higa natin tagilid o minsan ibang posisyon, higa na lang, mga kapatid. Kaya may pagkaiba talaga. Pero ang habit na tinatawag na pagsuko sa Panginoon. Kaya sa pagpatuloy, ang sabi ito si Jeff Lit. Tama ba? Ang sabi nito, sabi niya sa kanyang quotation, ang lubusang pagsusuko ng buhay natin sa Diyos ang tanging paraan upang makamtan mo ang tunay na pagbabago at kapayapaan. Kaya kailangan talaga, mga kapatid, na tayo ay luluhod sa Panginoon. Ito ay lubusang pagsuko sa Panginoon, mga kapatid. At nawa ay naging habit natin. Sa pagputo, ang sabi ito, magsimula ang pinakamainam na paraan at tanging paraan na tanggapin bawat araw ang banal na Espiritu at isuko ang sarili kay Jesus ay sa pamamagitan ng araw-araw na personal na devotional at panalangin. Mga kapatid, meron pala talagang sariling meditation. Meron talagang sariling meditation. Minsan ay hindi lang tayo manalangin kasi tayo lang mag-isa, nakahiya naman kasi isa lang tayo. Kaya masubuti kung marami dahil masaya. O meron ganun, mga kapatid, no? Masubuti yung masaya kasi nandyan ang ating kasi sabi gamitin pantalata na nandyan na kasi sa na magpalakasan kayo sa isa't isa. Paano ako lalakas kung mag-isa lang ako? Kaya ayaw ko na mag-devotional. Ayaw ko din manalangin. Kaya kailangan gamitin yung ganyan, mga kapatid ba? Meron talagang taong ganyan ba? Na narinig ko na yan sa mga testimony sa bawat Sabbath school. Pero mga kapatid, kailangan talaga ng personal, no? Sa personal sa atin. Dahil ang ating relasyon sa Panginoon ay siya ang mag-aakay sa atin upang ma-overcome natin ang mga struggle sa ating buhay. Gayon, manatili sa pinakamabuting relasyon na mayroon. At, ang sabi, manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Itong talatang paulit-ulit, mga kapatid. Kaya, kung manatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, ipagkaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Mga kapatid, kung minsan ay tayo, mahabang panahon na tayo laging nagdebosyon sa Panginoon, ngunit tayo pa rin ay naghirap sa material, ay ngayon, mga kapatid, mapalad ka, sapagkat lahat niyan ay pagsubok, ay hindi mo solusyon ang pagbibigti, kundi sinusolusyon mo ang iyong panalangin at diyan sa Panginoon. At ikaw ay naging matatag at matibay. At mayroon kang tinatawag na full tank na pagpapayo pang-espiritual sa iyong mga nabibigatang mga kaibigan, pamilya, at iba pang mga tao, mga kapatid. Kaya mamuhay sa pinakamabuting relasyon sa araw-araw, mga kapatid. Sa Lucas, ito ang sinuman ay nagnanais. Ulit. Kaya, ang pinakamahalaga din, mga kapatid, Matthew 6:33, ito ang datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay, ito ay pawang idaragdag lamang. Kaya, mga kapatid, kailangan itong talata ito ay napaka-common. No? Unahin lang natin ang kaharian ng langit at idaragdag lamang, mga kapatid. Minsan, gamitin natin, mayroong talaga mga tao na gamitin lang ang kaharian ng langit o kaya ang pagsamba para bibigyan ng hanap buhay.
Pero, hindi sa personal na debosyon mga kapatid. Kaya pagdating ng pagsubok ay sila ay mawala lang. Pero kapag may personal devotion sa Panginoon, ay kahit minamaliit pa sa loob ng pagsamba at iba pang marinig niya mga kapatid, ay tatayo yan kasama si Kristo sapagkat ang kanyang nasa isip at puso ang solusyon sa mga struggle na ito ay si Kristo at hindi ang kaibigan, hindi ang pamilya, kundi ang Panginoon mismo. Kaya nawa mga kapatid, ang mga mensaheng ito ay maitanim sa ating puso't isipan habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. God bless. Tayo po ay tumayo sa ating panalangin. Mahabaging Diyos na aming tagapagligtas, maraming salamat Panginoon sa iyong pag-ibig na iyo kaming tinubos at binihisan ng kaluwalhatian upang hindi maihayag ang aming sariling mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat na kami ay iyong binigyan ng lakas upang kami ay maging matatag at matibay sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Na sa aming mga pagsubok sa buhay, Panginoon, na hindi na namin makaya, ay nandyan ka. Gabayan niyo nawa ang mga kapatiran na nandito ngayon, maging sa kapatiran na nanonood din sa FB Live. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran na hindi naka-attend. Pagpalain niyo lahat, Panginoon. Iligtas sa anumang kapahamakan, karamdaman, maging Panginoon ay ang bawat puso, isipan na mayroong pagmamataas ay alisin niyo po, Panginoon, at gabayan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pagharian niyo po, Panginoon, upang ang kapayapaan at kasiglahan ay manatili sa bawat relasyon ng inyong sambahayan. At nawa, Panginoon, sa gabing ito, gabayan niyo sila na maging ligtas sa pag-uwi sa kanilang tahanan, maging sa kanilang pagtulog, bantayan niyo sa pamagitan ng banal na anghel, at bukas makagising at magpapatuloy sa paglilingkod sa inyo at pagpupuri. Pagkain Panginoon, tulungan niyo din kami na magbago araw-araw sa tulong ng banal na Espiritu. At naway dinggin niyo po ang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu Santo. Amen.